Ayun, what's up sa inyo mga Beshiwap. So, ito. Magkikwento lang ako sa inyo tungkol sa buhay pagnenegosyo. So, ito ay base sa experience ko rin at sa mga yun, napagdaanan ko dito sa sa pagbubuhay coffee shop owner na maliit lang, small coffee shop owner. So, bali ngayon kasi pangalawang pwesto na namin to. Yung unang pwesto namin is doon kami sa may River Park. So dito naman sa pangalawa, dito kami sa Pascam 2 pa rin, sa General Trias, malapit sa may barangay. So doon naman sa ito ano lang to, based on my experience, no, kasi iba't iba kasi ang market. Kailangan talaga kapag nagnegosyo ka, alamin mo yung market mo. Yun ang importante kasi doon sa car wash, ang potential customer lang namin is yung mga nagpapa-car wash. Then nung nasa labas kami, merong mga ang tawag dito, merong mga stop over. Then doon naman, nung time naman na pinapasok kami sa loob kasi nga bawal daw sa labas, ayun, ang naging potential customer namin is yung mga nagpapa-car wash. Then dito naman sa Pascam 2, pasensya na kayo, medyo maingay sa labas. Dito sa Pascam 2, ang target namin dito is event talaga, event. Kaso nga lang, bihira naman kasi kami sa event. Baga bihira lang din yung event. Kaya kami pagkatapos ng event, wala na ulit. Antay-antay na lang ng mga walk-in. Pero yung market, mali. Kasi hindi naman afford. So, kulang, hindi ng budget ng tao. Kasi medyo may pricing nga itong kape namin. Kasi nga, panglaban naman talaga yung lasa. So, masarap yung kape namin. Yun ang pinagmamalaki namin, yung lasa ng kape. So, hindi kami yung, ito, simple lang ang namin. Simple lang ang coffee shop namin. Nag-umpisa talaga kami sa pinakamababa na bilang coffee shop owner. And then, ito, magta-try kami this week. Ayan, this week. Doon naman tayo sa nagkakos ng traffic. Main road na siya. So, yun, nakuha ko yung pwesto sa pinsan ko. Bali, sila kasi dapat ang pwesto doon. Ngayon, hindi na daw nila kayang i-manage kasi nga daw marami na silang pwesto. Kumbaga, hindi na nila maasikaso yun. Kaya sa akin na lang pinasalo yung pwesto. Ngayon, tatry natin doon kung okay siya. So, hindi ko na-vlog yung nasa coffee shop ako dun sa may car wash. Hindi ko rin masyado na-vlog yung dito. Kasi dito, malapit namin matapos. Kasi ngayon ko lang siya umpisahan. Ngayon ko lang naisipan na i-vlog ang buhay ko bilang barista, coffee shop owner. Yun. So, ayun. Dun tayo mag-umpisa siguro. Gagawin ko is every time, every day, mag-vlog tayo doon ng kahit simple lang. May paliwanag ko sa inyo yung sitwasyon at kung okay ba yung market. So, ang presyohan ko mga Beshiwap, ganito. So, para may idea din kayo, no? Kasi, ganun talaga. Ito, yung Amerikano namin is 100. So, ito na yung pinakamura, 100 pesos. Tapos, itong mga soda is 100 pesos. So, yung mga prop na, itong mga strawberry, chocolate, blueberry, matcha, yan, nagre-range na ng 130 to 140 pesos pag hot at saka cold. Then sa prop, may prop din kami, no. So, ang price namin 190 to 200 pesos, pero mas malaki siya. Mas malaki para sulit na sulit yung bayad niyo. Then masarap yung aming prop. Dito naman sa flavored coffee namin, nagre-range siya ng 135 sa hot, then 155 to 145 naman yung ice namin. So, depende sa best seller kung alin doon. So, yun yung price namin bilang coffee shop owner, na ang location namin is para sa akin mali. Pero kung sakali naman na magbababa tayo ng presyo, afford nila, pero pagod lang, parang sakto lang yung benta, mukhang maraming benta pero walang kinita, halos walang kinita. Parang lang din yan. Example ko is yung computer shop. So,
sa computer shop kasi ngayon is pababaan ng presyo para marami maglaro. Pero yung mga yon, mukha lang maraming kinikita, marami lang siyang benta pero wala naman siyang halos kinita kasi mababa ang presyo. Marami naglalaro, oo, pero yung kuryente niya tumataas, naka-aircon pa siya. So ako naman, ang iniba ko sitwasyon, iniba ko diskarte ko doon. Gusto ko, at saka iba rin ang market ko, target market ko. So doon sa computer shop ko is teenager pataas. So iniiwasan ko yung bata. Yung kung ka-afford ng bata, okay lang naman. So ang isang oras ko doon is 30 pesos. Kaya ang ginawa ko, yun, ang market ko is iba. May piso net din tayo, ang market naman nun is yung bata. So yung bata na yun, afford nila, piso, 5 piso. So yun, parang ganito lang din yun sa coffee shop. Kung mataas ang price mo, ibang market mo, kailangan nasa tama yung location mo. Kaya tayo pa iba-iba ng pwesto kasi inaalam pa natin yung market natin. Hindi tayo pwedeng bumaba ng presyo para habulin lang yung market natin dito. So dun tayo sa may kumikita tayo bilang negosyante, dun tayo sa kikita tayo. Huwag tayo dun sa ipapagod lang. Mukha lang may kita pero puro benta, halos pantay lang ng expense yung total income mo, yung neto. Yun. So yun lamang ang masishare ko at abangan nyo yung yung mga vlogs natin about sa buhay coffee shop owner, small coffee shop owner. So andito ako, papakita ko sa inyo yung ito, nalilin ko. Ayan, yung coffee shop natin. Ayan. Ito, nanonood tayo kay Kasosyong Arvin. Shoutout kay Kasosyong Arvin Orubia. Ayan, bala ko ilipat to doon sa Tansa. So medyo malayo pero why not? Try natin, no? 2 months. Yan lang mga Beshiwap. Maraming salamat sa panonood at kung natapos mo itong video na to, please click the like and subscribe para sa mga next video pa natin, no? Maraming salamat. Adios.